Tuwagin niyo naman ako sa pangalan Maria. Hindi ko tunay na pangalan. 28 anyos na sa kasalukuyan at nagtatrabaho pa rin sa parehong kumpanya kung saan nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito. Sa edad ko ay marami pa rin nandiligaw sa arhina. Lalo na nung maghiwalay kami ng kinakasama ko. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Hindi naman sumayabang ako, pero maraming lalaki ang nababaliw sa finis at ganda ko. Yun nga lang ay di nila kinaya ang ugali ko. Mapaglaro kasi ako at hindi masyadong seryoso sa pakikipagrelasyon. Ito siguro ang naging dahilan kung bakit nagkaroon kami ng problema ng una kong kinakasama na tinuring ko na ring asawa. Likas na po sa Arvin ang pagiging mapagbiro. Yun din ang dahilan kung bakit mabilis akong na-promote sa trabaho. Dahil daw marunong akong makisama sa mga taong nakapalibot sa arena. Hindi kasi ito ang unang trabahong sinubukan ko. Kung kaya naman nangaho ako sa sarili kong oras na mapunta ako sa tama at mabuting kumpanya, ay magsisipag talaga ako ng sobra. Maria, ba't parang inspired kaya ito magtrabaho ngayong araw? Tanong ng isang kasama namin galing sales department. Habang nagmimerienda kami lahat sa cafeteria. Napangiti lamang ako sa mga to. Sabay kuha ng tuna sandwich na nasa harapan ko. Secret? Natatawa kong sagot. E di kapag sinabi sa inyo, babubukin niyo ko. Wala nang challenge ang buhay opisina ko pag nakataon na. Natawanan silang lahat. Hanggang sa may isa na namang tanong. Siguro may crush ka dito sa opisina, no? Kaya din yun nalang kadanda at kasexy ang mga sinusot mo lately. Nagpapaganda ka, halatam halata eh. Ang totoo, hindi naman ako nagpapaganda sa kahit sino sa opisina. Pero mas pinili ko lang talagang magbago ng estilo ng pananamit. Dahil natutuwa ako sa tuwing may napapasulyap sa aking mga lalaki. Pero may isang tao sa opisina na alam kong lagi akong inaapaman at pinagmamasdan ng palihim. Halatang halata ko kasing naarit ito sa arhina. At sigurado kung ibang klaseng pagkatakam na ang dinaranas dito sa tuwing naglilinis ito sa opisina ko. Ako naman ay lukhang-lukha. Sinabihan ko na rin ang pagkakataon dahil mariban sa tipo ko rin talaga ang lalaking malayo ang edad sa arhin ay mukhang mabait naman si Manong John. Ako lang talaga itong mahilig maglaro ng apoy kahit alam ko maaari ko itong ikapaso. Oras na magkamali ako. At alam kong ang mga tao sa opisina ay napakababa ng tingin nila kay Manong. Maliban kasi sa trabaho nito, ay may edad na rin siya, kaya naman halos ayaw nilang lumapit dito. At iwas din silang kausapin ito, kung kaya naman bilang o bilang lang kaming pumapansin sa kanya. Pero may isang bagay na pumukaw sa atensyon ko. Ang matipuno niyang katawan sa kabila ng edad at lagi kong tinatanong sisipan ko kung may mahipagyayab ang batraga siya pagdating sa kama. Kung tutuusin, kahit magsisingkwenta anyos na ang matanda at mukhang hindi na marinis tingnan, ay hindi ko magawang bandiri sa kanya. Sa halip, para akong nababaliw kapag iniisip na paano kung minsan ay patuwing ko kaya siya. Hinbang karanasan lang ang habol ko at walang halong seryosohan. Minsan ay pang-abot kami ng matanda sa opisina nang kaming dalawa lang ang natira sa loob. Tola ka dyan, Manong. Gandang-gandahan na naman ba sa akin? Sabi ko habang hinihintay na bumukas ang laptop sa lapag ng mesa ko. Wala kasing kaalam-alam ang mga kasamahan ko sa trabaho na sa tuwing naglilinis ng opisina si Manong John ay lumalabas din ang tinatagong bugari ng matanda. Oo, matamlay at talagang walang kibo ito sa tuwing naglilinis ng ibang sulok ng opisina
Dahil may malalafing lagi siyang pinatitripan o lagi siyang inuutusan ng kung ano-ano. Yun din ang rason kung bakit malayo ang loob niya sa mga ito at mas pinipiling umiwas na lamang. Minsan daw kasi nagiging personal na at nadadami na ang pamilya niya sa mga lukulukong kaopisina ko. Ito namang si Ma'am, lagi naman po nagagandan sa inyo. Ay niya habang nakaniting hawak ang dustpan. Sinadya ko namang tumayo sa harapan nito para ipalandra ang sarili ko sa kanya. Alam ko husinlitaw ang kwarta ng katawan ko sa sotong uniform na pang-opisina dahil hapit ito at medyo miksi ang palda nito. Naku ma'am, baka mamaya magtaka na naman ang asawa ko masaya kapag uwi ng bahay dahil sa ginagawa niyong biro sa akin. Mahina akong napatawa at imbis sa tantaran siya ay lalo akong lumapit sa kanya. Ilang beses ko pang sinabi sa inyo, Maria na lang ang itawag mo sa akin. Pero matapos ang sabihin yun, ay tila napansin niya na sa zipper ng pantalon niya ako nakatingin. Pero hindi ko inaasang ako pala ang kakabahan sa aming dalawa. Para akong nahimasmasan na mapansin mukhang nagkatotoo yata ang biro ko lang sana sa kanya. Bigla akong kinabahan sa ngiti ng matanda na mapansin niya kung tila may interes ako sa kanya. Makapagtrabaho na naman at baka mamay tawagin ako ni boss, babati siya magalit sa akin. Nauutal kong sabi, tsaka napailing na lamang. Dali-dali humnaglakay pabalik ng mesa. Palaging ganoon ang sitwasyon ng pinamatanda, lalo na kapag kaming dalawa lang sa opisina. Pero kahit ganoon, nanatili ang pagkakaibigan naming dalawa ng malandang janitor. Hanggang sa hindi nagtagal, ay mas naging close pa kami lalo. Manong, kanina walis na walis ang office ko, nakakatarong balik ka na. Sabi ko sabay suryag dito, wala sa monitor ng aking laptop. Masyado po kasing malikabahin ma'am, hindi bali sa tulad niyo. Ayaw mo nun? Dahil sa alikabo, para kasama mo ko na matagal dito sa office. Mahina pa akong natawa habang inaabangan ang magiging reaksyon nito. Mahahalo pa rito mumisi kung kaya naman napaiwas sa kolang tingin. Ikaw manong ha? Baka mamaya mas true kakakatingin sa akin ng ganyan. Sabi ko habang nakaiwas ng tingin sa kanya. Okay lang ma-stroke ma'am. Basta't mabigyan ng pagkakataon kahit minsan lang. Ay niya tsaka natatawang tumingin sa arena. Pila nag-blush ang mukha ko sa pagkabigla sa narinig ko mula sa kanya. Alam ko ang ibig niyang sabihin at hindi ako pwedeng magkamali na humingi ito o humihingi ito ng isang pagkakataon sa arena. Bilang isang babae, hindi ko alam ang magiging reaction ko. Naroon yung kaisipan ko na baka pwede naman dahil minsan naman. Pero naroon din yung kaisipang baka mahuli pa kami at matanggal pa sa trabaho. Napaisip lang ako bago nagsalita. O siya, magtrabaho ka na muna at baka mamaya. Pagalitan ka ng asawa mo kung hindi masarap ang ulam ninyo manong. Masyado ka ng maraming alam eh. Biro ko pa dito sa bangiki. Hawak ang walis at iba pang gamit pandinis. Nagtungo na ito papunta sa ibang opisina. Matapos na magpaalam sa arena, halatang naghihintay pa ito ng magiging sagot ko, pero nagkunwari na akong abala sa kinagawa kong trabaho. Kinabukasan, sinubukan kong hagilapin si Manong habang hindi pa nag-uumpisa ang trabaho ko. Ngunit may nakapagsabi sa aking bigla raw sumama ang pakiramdam nito, kaya hindi siya makakapasok ngayong araw. Hindi ko alam pero daron na lamang ang lungkot na bumalit sa akin habang nag-iisip kung bakit biglang naging ganoon ang boot ko. Iniisip ko na lang na baka dahil inisnab ko yung beer ni sa akin kahapon kaya sumama ang loob niya kaya bigla itong tinram kaso kahit hindi naman uso. Akala ko isang araw lamang na hindi makapagtrabaho si Manong John pero inabot ito ng 3 araw. Wala turihong ibang ginawa ng mapanahon na yun kung hindi maboard at magseryoso sa trabaho.
Hanggang isang umaga, habang hinalda kong pumasok sa opisina, dahil muntika na humbalit, ay naabutan ko ritong naglilinis sa loob. "Oh, Ma'am Maria, bakit parang sinabunutan ka yata ng ibang bakla?" Natatawa niyang sabi habang nakatingin sa akin. Mabilis ka namang sinarado ang pinto dahil imbes na matuwa sa joke niya, ay naramdam ako ng pagtatampo sa kanya. "Ikaw na nga tong nawala rin 3 araw, ganyang pambumit mo sa akin. Grabe ka naman, Manong," sabi ko habang nakasimangot sa harapan nito. Muli naman siya natawa habang nakatingin sa akin. "Biro lang naman eh. Ikaw pa rin naman, madam, ang pinakamakintang babae dito sa opisina kahit mabulampok mo at wala kang make-up." Hindi ako nakasabot agad hanggang sa muli siyang magsalita. "Pero hindi mo pa ako na-miss, ma'am?" Para akong nakuryente mula sa tarungan yun, hanggang sa mapansin kong talagang naghihintay ito ng sagot mula sa akin. "Hindi ba dapat? Ikaw ang bumami na mismo katanta. Ikaw ang magsimano kunwari pa." Paglihis ko ng usapan. Ayokong ako ang maging sentro ng biruan naming dalawa. Dahil sa kakaibang emosyon ko ng oras na iyon, baka mamaya kung ano pa ang masabi ko. Siyempre, lumisita iya. Karina pa ang wargintay si Iwi. Namilog at mga mata ko, sinabi niya. Lalo na nung mabagay itong naglakay papalapit sa kinaroroonan ko. Kaya halos magpigil ako ng hingal. Bala sa antisipasyon ng matanda. Pisto ko siyang awatin at huwag munang palapitin sa akin. Pero huli na ang lahat. Doon inamin ito hanggang ano katadala siyang umaasa na kahit minsan ay mapagbigyan ko ang hiling niya at matadala niya akong inaasam simula pa noon. Yun ang mga bagay na binulong niya sa akin. Para akong nawala sa sarili sa pag-amin niya. Sa totoo lang, gusto ko rin sumubok ng paribagong karanasan sa buhay ko. Andun ang pag-aalinlangan dahil sa layo ng edad namin at isa pa ay may pamilya siyang masasabi. Hindi katulad ko na hanggang ngayon ay tila naglalaro pa rin. Dalian na lang natin, Manong. Dahil marami ka pang trabaho, diba? May lambing ang boses kong sambit nang tuluyan niyang kinalas ang botones ng blouse ko. At sa puntong yun, ay alam kong hindi ko na siya maabot pa, kaya sumugala rin ako. Tumango ito at rambalambig na sinuyo ang labi ko. Hanggang sa rambalayan ko na lang ang sarili ko, na walang sawang pinagsawaan ng isang matandang janitor, kisabay ng walang kapantay na halikat taplos na ginawat sa akin. Para akong hihimatigin ng mga oras na yun. Iba ang gigin niya. Para bang ako talaga ang misis niya ng mga oras na yun. Pero nang tuluyang ibaba niyan kanyang pantalon, ay magkasamang gulat at ngiti ang naging reaksyon ko. Dahil mukhang mag-i-enjoy ako sa naho namin isang tarip. Sa puntong yun ay tuluyan kong birukas ang nabinti ko para sa kanya habang nakasandal lamang ako sa pader. Napitpit na lamang ang yakap ko ng tuluyang mapatpataho sa kawalan nang dahil si isang matandang janitor. Sisipagin niya tapos sa trabaho nito, madam. Salamat po ah. Ganon na lang ang tuwa sa mukha ng matanda matapos ang namagitan sa amin. Mabilis na lamang torihon na gayos ng sarili ko. Doon ko napagtanto na hindi para nahalakang pinto ng opisina. Mabuti na lamang talaga at hindi kami naabot ang ibang empleyado dahil kung nagkataon ay parehas kami mawawalan ng hanap buhay. Lihim na lang din turihon na paniti, tsaka napailing sa kinaupuan ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalag na gawa namin o nagawa kong pumatol sa isang matanda dahil lang sa mga biruan namin. Mabuti na lang at pareho namin na pagkasunduan na bigyan ng limitasyon ang sarili namin. Tulad nito, ay wala rin naman akong balak na mahasira ng pamilya. Tulad nito, ay wala rin naman akong balak na makasira ng pamilya. Kung kaya naman tama ng maging magkaibigan kaming dalawa at makontento na lamang sa mga biruan namin sa loob ng opisina ko. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya
At maraming salamat po sa mga nakinig.